Sumagot na po, ha? Sumagot na po si Ping Lacson dito po sa Red Ribbon Committee. Ang Red Ribbon Committee po, dahil meron po natagpuan itong Red Ribbon Committee, may natagpuan po itong Red Ribbon Committee na natagpuan po ng Red Ribbon Committee na si Romualdez daw po ang utak. Utakin ng mga to, hayop talaga itong mga to. Aray ko. Pakinggan natin si Senator Ping Lacson dito po sa sinasabi niya. Joel Siweng po ito. Good morning po. Joel Weng, magandang umaga. Minority Report, sir. Ano ba ang initial reaction niyo po doon? Hindi sila kontento. I understand na pinadala na po ni Senate President Tito Soto sa tanggapan po ng Blue Ribbon. Ano initial reaction niyo po rito? Alam mo, Joel Weng, nang huling binilang ko yung senador, alam ko 24 kami, hindi kami siyam eh. Wala sila doon? Ilan lang nandun, no? Sa minority? Hindi, kasi wala naman sa rules yan eh. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng minority report. So, wala lang. Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko doon? Biro nyo po nakakatawa tong hayop na Minority Report. Yung hayop na Minority Report po, kung makikita nyo po, itong hayop na Minority Report, si Romualdez po nandyan. Okay, nandyan si Romualdez, given the fact, kasi nga, ayan ang target nila. Pero, nasa si Cheese Escudero? Nasaan po si Cheese Escudero? Siya ang may pakanang 142 billion. Nasaan? Diba? Nasa si Cheese Escudero dyan. Sino pinagloloko nyo? Absuelto si Cheese, absuelto si Mark Villar, absuelto si Jinggoy, absuelto yung kaalyado yung Duterte Black na mga tanga. Galit nyo ako Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report, even as a reference? Kung yung minority report mismo symbolizes alam mo, nagsisimbolize ang disrespect yun sa committee. O paano respetuhin yun? So as City Senator, walang silbi ang Senate Minority Report? Wala talagang silbi yan. Kasi nga parang sinasabi nila na bobo mag-imbestiga si Lacson. Tama, mali. Yun ang ibig sabihin niyang hayop na Red Ribbon Minority Report na pangtanga. Aray ko. Kasi wala naman sa rules at saka hindi naaayon. Meron kaming isa lang ang aming Blue Ribbon Committee, 17 members plus 3 ex officio. So yun ang question dito eh. I-expect pa nila na irerespeto ko, bibigyan ko ng respeto yung kanilang minority report. Samantalang yung minority report mismo, disrespect sa committee. Disrespect sa Senado. Yes. Kasi hindi naman siyam lang yung senador eh. Na 6 yung nagpirma. 24 kami. At saka yung report, isa lang ang kikilalanin na committee report. Yes. Yung gagaling sa Blue Ribbon Committee, ira-route sa mga members, lahat ng members. At pag ito'y sufficiente yung signatures, i-report daw sa floor, magdidebate kami. Ang gagawin nila dapat, alam mo, matagal na rin sila mabatas eh. Ewan ko kung bakit naisipan nila yan eh. Sabi nga Kung ni gusto nilang ipasok, kung gusto nila ipasok yung kanilang, yung gusto nila, sa amendments nila dadaanin yun. Pag Tama. yung committee report, magkakaroon kami ng debate. Tama, magkakaroon ng amendments. Kundi ba naman bobo to si Marcoleta at si Baba? Baba ng Babalina. Tapos magkakaroon ng amendments. O kung ano yung gusto nilang ipasok na amendments, edi i-propose nila sa floor, sa plenary. Or pwedeng pag naglabas po kayo ng committee report, Senator, maglagay sila ng reservation doon. O kaya naman, hindi sila pipirma. Mag-dissent Sila sila. pagtutol, correct, oo. Dissent lang, O kaya with reservations, o kaya will interpolate, lagyan nila. Ang observation ni Senate President Tito Soto pang media. Ganun din ba Yes. ang dating sa inyo nito? Tama. Yun lang naman ang purpose nila eh. Senator Inuuna pa Dusano, nga nilang ipakita sa media bago nila ipadala sa office ni Senate President na hindi nga tinanggap eh. doon po sa Senate Minority Report, meron silang parang doon may may mga pictures. Parang linya ng kung sino mga dapat ay managot. May pinupuntiri doon si dating House Speaker. Nandun po sa picture si dating House Speaker Romualdez. May question mark doon sa kanyang ulunan. Ibig sabihin, Meron pang may isa pang mas mas malaking mataas tao sa kanya. above Romualdez na dapat daw pong managot. Una muna kong tanongin, si Romualdez po ba ipapatawag pa rin sa Senate Blue Ribbon Committee or iimbitahan? Weng, hindi nga natin dapat pinag-uusapan yung laman ng minority report na yan kasi wala nga sa libro. Wala sa hulog. O sige, disregard po natin yung minority report. Pero si Pero nababanggit dating po eh. speaker po ba, iimbitahan nyo pa rin? Hindi, kasi inimbita na namin, di ba? Okay. Eh, Wag natin batiin si Bato. Bobo yun, Sir Chris Angel.
interparliamentary courtesy ni Ral, hindi nagpunta. Maski ganong imbitahan namin at hindi nagpupunta, useless naman yung invitation kasi hindi naman pwedeng pilitin ng bawat chamber na papuntahin yung masisinong miyembro ng kabilang chamber kasi meron ngang interparliamentary courtesy. Ngayon, yung nangyari sa last hearing, di ba merong, kasi may tumawag sa akin yung dating may-ari ng bahay. Dahil nga lumalabas yung balita na nakabili si Speaker Romualdez. Ang na-provide doon, at the very least, nagkaroon ng lead. Kasi, di ba, tinuro ng dalawang witnesses, si Carly Discaya, in-identify nila, na siyang nagpunta doon at sinasabing umalis na kayo dyan kasi ako yung kontraktor at gagawin na namin ito. Anong implikasyon noon? Kasi, di ba, tinatangga mismo ng kampo ni Speaker Romualdez, pati ni Discaya, tinanggi niya na sila Correct, sir. magkakilala o kaya may ugnayan. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman enough yun to implicate, pero at least merong lead ngayon na bago, na merong ugnayan, si Discaya at saka si Speaker, former Speaker. So yung denial Now, lang. nung in-identify yung ng dalawang witnesses, alam mo, under sa rules, sa rule on evidence, mas may weight, no? Ina-outweigh noong positive identification and denial. Malinaw yan. May mga jurisprudence yan. Sa Philippine jurisprudence, yung positive identification, kasi affirmative yun eh, may mas mabigat ang weight noon kaysa doon sa denial nung in-identify. Kasi yung in-identify, that's self-serving. At saka, negative yun eh. Samantalang yung pag-identify, yung identification, that's positive, affirmative. Kaya, maski dumating sa korte, mas police lineup eh. Mas binibigyan ng weight ng korte yung identification kaysa sa denial ng in-identify. Opo. Although So yun sa akin. No? Opo. Now, ngayon, binanggit ko na rin doon kasi nasa akin naman yung dokumento Yes, para sir. maging part ng record na ang nakabili ng bahay ni Miss Doris Magsaysay Ho doon sa number 30 Tamarin Street, yung Golden Pheasant Holdings Corporation. Anong significance noon? Ang major stockholder noon, 99% yata yung pag-aari, isang tao, Jose Raulito Paras. Sino si Jose Raulito Paras? Yung si Attorney Paras, siya ay dating treasurer noong EEI, or yung isa sa mga kumpanya na associated din kay former speaker. At least tatlong nakaupo siya sa board ng at least ng tatlong kumpanya ni Speaker Romualdez. So what I'm trying to say is, meron nga yung pwedeng lead na i-pursue ang ombudsman kasi meron naman silang tinatawag na field investigation, di ba? Kung gusto nilang i-pursue na, kasi hanggang sa ngayon yung sinasabi nilang itinuturo si Speaker Romualdez, si Gutesa yun eh. Okay, nandoon na ako, maski isasama ko rin sa aking committee report yung testimonya ni Gutesa kasi while nawawala siya, nag-testify naman siya sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, under oath. Ang hindi siya nakapag-testify sa DOJ o kaya sa Ombudsman kasi nawala siya. Pero sa committee, bibigyan natin ng puwang o space yung kanyang testimony kasi that was given under oath. Sinumpa sa ni Gutesa yon sa mismo sa committee. Okay. Pero ang hanapan natin dito, yung corroborative statement. correct. Okay, kaya Hindi tulad ng kay Bernardo. Di ba kay Bernardo, tinanggi rin ni Olaybar? Yes. Opo. Itinanggi rin ni Maynard Ngu. Tinanggi rin ni Bonoan. Pero, ang difference naman ng kay Bernardo, nung sinabi niya yung nag-prepare ng listahan, nagpahanda ng listahan, si Olaybar, nandun mismo sa GAA yung 2.85 billion na sinasabi. Nandun nakaliste, at saka sinabi, program appropriations. So anong ibig sabihin nun? Pwede mo ba sabihin nagsisinungaling si Bernardo? Eksakto yung listahan na nasa GAA, na nanggaling sa program appropriations, na inisyo ng SARO, na na-release yung pondo. At sinasabi niya, na si Olaybar ang nangasiwa kung paano ma-release yung pondo. Merong sense. Ibig sabihin, hindi stand-alone yung testimonya ni Bernardo na itinuturo niya sa Olaybar na dinala niya ng kickback. Yun ang diferensya. Si Orly Gutesa, mag-isa siya nagsasalita. Na sinabi niya nag-deliver siya. General denial lang naman ang ginawa ho nila nila Olaybar Oo. tsaka ni Bonoan so sinasabi. Yun nga yung punto ko. Denial. Yun nga eh. Dapat sinama mo rin yan na tinago nyo si Gutesa, Marcoleta. Ba't hindi mo sinama? Di ba? Diyan sa kabobohan mong minority report yung kabobohan. Dapat sinama mo, tinago nyo pa rin, sino? Si Gutesa, saan mo tinago? Sa piluka! Anak ka ng po. Diba? Sila, pero merong ibang independent na ebidensya, documentary at that, na official documents na nasa GAA mismo, yun ang nagpapatotoo ng sinasabi ni Bernardo. Hindi yung basta nagturo siya, and period. Walang ganon. Si Gutesa nagturo, hanggang doon lang nagturo. Wala naman siya ipakita ng ibang dokumento. Tama. Okay. Malaki diferensya. Pag pinag-usapan natin kasi kung ang pinag-usapan natin yung preliminary investigation, assuming na nagawa ko ng committee report, meron kaming gagawin mga recommendation. Aside from mga pieces of legislation, magre-recommenda kami kung sino yung tulad ng ginawa nila. Magre-recommenda kami kung sino yung mga pwedeng mapaila ng kaso o imbestigahan further dahil may mga ebidensya kami nakalap. Okay. With this development, yung Golden Pheasant, umusbong na naman po yung pangalan na naman ni dating Speaker Romualdez. Would you reiterate your invitation kay Speaker Romualdez dahil may bagong development as far as Sa susunod na pagdinig, Opo. pwedeng gawin yun ng Senado. I-course namin yung invitation doon kay Speaker Boji na kung gusto niya magpunta, welcome siya magpaliwanag. Pero hindi naman pwedeng sabihin na kailangan magpunta siya kasi nga meron niyang interpellation. Ngayon, kaya magpunta, ang iniisip kong ipapuntahin, susunod,
yung representative ng SEC para patutuhanan yung kung sino yung nasa board o mga incorporators ng Golden Pheasant hindi ito pheasant, PHEA yan Golden Pheasant. Okay. O, yung parang ibon, Oo. yung ibon ng yung mountain bird Opo, opo. na pheasant. Pero yung mga Folding tagapagtaguyod po nung Golden Pheasant na yan, meron ba kayong Hindi, halos imbitahan isa sa lang kanila? may-ari Halos isa lang May may-ari. mga nakaupo sa board pero halos isa lang may-ari. Yung 99% ng shares na At hawak. ipapatawag din namin si Raulito kasi naipasok na rin yan sa record ng committee. Binasa ko kasi yung pinadalan kasi ako ni Miss Doris Magsaysayho ng kopya ng DOAS, Deed of Absolute Sale. Naka-indicate doon na doon niya binenta. Sir, sa Kasi iba, nung una nga, ang lumalabas ng mga kwento, tatlo yung nakapagbalita sa akin na ang sinasabi, front si Diskaya. Kaya ako nga pinurso yan. Kasi kung front si Diskaya, mas maliwanag pa yung ugnayan ni Diskaya at saka ni Forum Speaker. Noong nakita ko yung Deed of Absolute Sale, hindi si Diskaya. Pero noong sinabi sa akin ni Miss Doris Magsaysayho, nagsabi niya, wala akong personal knowledge. Ibibigay ko lang sa inyo, Senator, yung kopya ng Deed of Absolute Sale. At may balita nga ako na si Diskaya merong role. So nirefer niya sa akin yung kanyang tenant. Ang kanyang tenant, si Rico Ocampo. Okay. Yung si Rico Ocampo, nasa Amerika naman siya noong pinapalaya sila. Ang dalawang staff niya, yung pinresenta ko na nasa amin naman yung pangalan at nasa imbitasyon naman yon. Kaya lang nakiusap sila kung pwedeng magtakip naman. Kasi natatakot Opo. Kasi alam nila, mga powerful na mga tao yung kanilang kakaharapin. Kung pwede raw silang naka-mask at saka naka-cap, sabi ko, Opo. okay naman yan, ginagawa naman talaga yan. So pinayagan ko doon para i-identify nga nila. Kasi noong ang kwento nila, noong nagsimula na yung flood control hearing, napanood nila si Diskaya. Naalala Yes. nila kasi yun ang medyo pursigido na palayasin sila. Correct. Umalis Opo. na kayo dyan kasi gagawin na namin itong bahay. Although Hindi matindi naman yung... nila alam na si Diskaya yun Pero noon nga nakita nila sa TV, napanood sa pagdinig, yun. So yun, doon naman ako nirefer ni Mr. Rico Ocampo. Okay. Sinabi niya, ito yung dalawang staffers ko, sila magsasabi. E di, pinadraft ko ng affidavit. Sabi naman nila, wag nang gamitin yung draft affidavit, magsasalaysay na lang sila, hindi na sila magre-refer sa affidavit nila. Maganda rin yun kasi mas ano yun mas maganda yun kasi hindi yung may binabasa sila na Opo. parang si Gutesa, si Bernardo, si Alcantara. Ito sabi nila, wala na kami babasahin. Okay. Sen lang, isa sa mga naging observation. Pakanalang yan ni alam ko, feeling ko, pakanalang yan ni Marcoleta at ni Defensor yung mga babaeng yan. Feeling ko lang, ha? Feeling ko lang. Kasi, gustong-gusto nilang pagdikitin, gusto nilang pagdikitin talaga yung statement ni Saldico. Scripted Observation, parang slap on the wrist ang nangyari doon sa pagtatanong kay dating kalihim Bunoan. Would you care to respond? Hindi naman, observation nila yan. Kasi hindi mawawala naman talaga yung kritiko May pupuna at may pupuna, maski anong takbo ng pagdinig. Yung tanong lang ni Senator Sherwin Gatchalian, mga pointed yun Sa susunod pagdinig, pwede naman ipatawag ulit si Secretary Bunoan at para matanong pa ng mga ibang senador. Kaya nga nilimit ko na yung mga resource persons. Yan ang pakiusap sa akin ni Senate President. Sabi niya, wag mo na ipatawag yung mga dating tinatawag na hindi naman natatanong. Correct. Senator, sa pagkagalimbawa po, ito si Bonoan lumabas ulit ng bansa, hindi niyo pa rin mapipigilan, wala pa sang whole departure order. May ilbo siya Ilbo. Yan siya i-record. Ang ilbo is Yes. bulletin lang yan Correct. Immigration lookout hindi siya pwedeng pigilan. Tama yon. Nagbigay ba siya ng Pero pag commitment? patuloy siyang, alam mo, yung nakaraang pagdinig, kung patuloy siyang ganyan na nakita namin evasive, Yes. kasi nasa rules naman namin na pwede siya i-contempt direct contempt yun, Correct. ora mismo. Pwede mangyari yun. So sa susunod na pagdinig, kung may mga senador pa na gusto mag-focus ng pagtatanong kay dating Secretary Bernardo at nakikita lang very evasive at maliwanag na nagsisinungaling, pwede siyang pa-cite in contempt of the committee. At pwede siyang ma-issue ng pakulong, hindi na issue ng warrant, ipapakulong right there and then. Correct. Pwede mangyari yun. Pero nakaraang pagdinig naman, nung mga tinatanong siya, meron naman siya mga paliwanag. Wala naman nakapansin sa mga senador na nagiging masyado siyang evasive. Evasive, So, okay. hindi na, kasi collegial body kami, hindi naman pwedeng isa lang yung magsabing ikaw nagsisinungaling kulong ka. Pinagpuputuhan nga yan Okay. Sige, Sen, habaan natin sa susunod. Ayan po ang sagot ni Lacson sa mga walang kwentang minority report. Kumbaga pantangala po yung minority report. Panggulo lang po yan. Panggulo ng mga inggitero na biro nyo po hindi po nakasaad dyan si Chis Escudero. Hindi po nakasaad dyan si Jingo Estrada. Hindi po nakasaad dyan si Joel Villanueva sa minority report. Antindi naman ang mukha nyo. Di ba? So lumalabas, sinungaling yung DOJ sa nakita nilang probable cause dito sa mga senador na to. Sinungaling ang DOJ at Ombudsman. Nakita niya kay Revilla. Sinungaling ang DOJ at Ombudsman. Nakita niya kay Joel Islord. Nakita niya kay Jinggoy. Ibig sabihin, ang totoo yung minority report na pantanga. Oh my God. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan.
Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan.
ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at